Sa Northern Mindanao, kung saan ang probinsya ng Bukidnon ay pamilyar sa aswang na nagaanyong malaking ibon na kung tawagin ay kikik dahil sa huni na ginagawa nito mismo. Hindi ito gaanong kinakatakutan ng mga Bisaya. Nakasanayan na nila itong marinig sa umaga, lalo na kung pagsapit pa ng alas 5 ng hapon. Maririnig nila ang paghuni nito ng kikikikikikikik. Malaking ibon daw ito na isang uri ng aswang. Ang panangga sa mga ito ay walis tingting. Kapag tinamaan daw kasi nito ang kikik ay manghihina ito. Ang iba naman ay minumura ang ibon, lalo na kung may buntis sa lugar. Ito ay kwentong ibinahagi sa akin ng kaklase kong si Flor sa sekundarya. Noon ay nakatira sila sa Dologon, sakop ng Maramag, Bukidnon. Pasko noon at paslit pa lang siya. Pagsapit ng alas 12, lumabas siya ng bahay upang panoorin ang makukulay na fireworks sa kalangitan. Napalayo siya sa kanyang bahay at napadpad sa isang hollow block na pader na hindi natapos. Sayang-saya siya sa nakikitang fireworks. Habang nagpuputukan sa kalangitan, may napansin siyang anino sa ibaba. Natigilan siya. Nailawan nito ang isang nilalang na hindi niya mawari kung ano. Porteng ibon ito, pero malaki kumpara sa normal na ibon. Napaisip si Flor kung meron bang ibon ang gumagala sa gabi. Kaya dahan-dahan niyang sinundan ang pinagmulan ng figura. Ilang di pa lang ang pagitan mula sa kanyang pwesto ay naroon ang isang nakatalikod na tao. Nang masiyasat ni Flor ang mukha ng nilalang dahil sa pagtama ng liwanag mula sa nagpuputukang fireworks sa kalangitan, kinilabutan siya sa nakita. Kalahating ibon at kalahating tao ang mukha nito at may matulis at malaking tuka. Nagimbal si Flor. Ang excitement niya ay napalitan ng takot. Nanginginig siya at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Naging pipi siya habang nakapako sa kinatatayuan. Pinipilit na wag makagawa ng kung anong ingay na makakakuha ng atensyon ng nilalang. Ang naturang nilalang ay nakadapo at nakatayo sa hindi natapos na pader. At katulad niya ay tahimik itong nagmamasid sa fireworks na nagpakulay sa kalangitan nung Paskong yon. Hindi na matansya ni Flor kung gaano na siya katagal nakatayo roon habang titig na titig sa halimaw na ngayon lang niya nakita ng malapitan. Hanggang lumipas ang ilang sandali ay nagawa na niyang makakilos at nagtatakbo palayo. Iyak nang iyak si Flor nang makauwi. Animoy ice cream na natunaw ang sayang naramdaman niya nung gabi ng Pasko. Napalitan yun ng takot. Nagkulong siya sa kwarto at nag-iiyak. Hanggang kinaumagahan, na-trauma siya. Hindi siya makapagsalita sa kanyang mga magulang. Laking pasasalamat na lang ni Flor na hindi siya nakita ng halimaw dahil tiyak na pag nangyari yun, baka hindi na siya nakauwi sa kanilang bahay. Tinukoy ni Flor na ang halimaw ay ang kikik. Base sa hugis at deskripsyon nito, ito ay nagmarka sa kanya hanggang sa paglaki niya ay bitbit niya ito at binabahagi sa iba. Habang kinukwento ito ni Flor sa amin, ramdam namin ang takot at panginginig niya. Ang tawag ng mga Bisaya sa aswang ay wakwak. Nakagawian na rin ang pagsaboy ng asin pang kontra sa aswang. Nangyari ito parehas sa magulang ko. Umpisahan natin sa tatay ko. Ito ay maikling saleysayan lamang. Lumipat at nangupahan kami sa isang pangit at maliit na bahay. Nung time na nagka-conflict yung mama ko at kapatid niya, nagsarili kami para walang gulo. Pero sa iisang purok pa rin. Nang time na yon, bagong lipat kami at yung pinto ng bahay ay sira. Kumbaga, pinangharang lang yung pinto.
Hindi siya secured at pwede kang pasukin ng kahit sino. Nagkaroon ng bangungot yung papa ko kinagabihan. Sa bangungot niya, may isang matanda na pumasok sa loob at nakatayo sa bukana kung saan kami natutulog. Nakatitig ito sa amin isa-isa. Gusto raw sumigaw ng papa ko na may nakapasok na matanda pero hindi siya nakagalaw hanggang sa nagising siya. Kinabukasan, kinuwento ng papa ko sa amin ang tungkol sa matanda na sabi ni papa ay aswang. Naalala niyo dati yung manlalayog na humabol sa amin? Ilang araw makalipas nun, kinahapunan, nagsiesta ang mama ko. Binangungot siya katulad ng sa papa ko. Nagsisisigaw si mama na may matanda na pumasok sa kusina namin. Chinik ko. Wala naman. Sinampal ko ang mama ko para magising. Kumuha ako ng asin at sinaboy sa labas. Once na makaranas ka ng bangungot na may matandang pumasok sa bahay nyo, ang ibig sabihin, may aswang sa labas ng bahay nyo. At may kakayahan itong magbigay ng bangungot. Hanggang dito na lang. Magandang gabi at maraming salamat sa pakikinig.